Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia Zone sa buong mundo. Want to support podcast! Welcome mga pare ko. Kung wala kayong masculine role model sa paligid ninyo, support ang mga tropa ninyo, welcome kayo dito sa community natin. Abangan ninyo. Speaking of community, meron kaming niluluto ngayon na ikakatuwa ninyo pero soon na lang baka Sabihin mo na! Sabihin mo na. Rap na mo na. Rap na mo na. Ang lapit ng next guest namin sa susunod na episode. Mapapanood niyo yan sa episode na susunod. Yan, sa susunod na araw. Bukas! Hindi nyo inaakala. Oo, masaya. Masaya magiging episode natin dahil meron kaming tropa. Okay, nando tayo sa mundo natin. Sikat! Sikat. Sikat. Wala kayo ng clue. Okay? Ayan. Yan. Yung pag-awak dyan. Ayan ha. Yan. Pupunta siya bukas guys. So, abangan nyo yan. So... Teka lang yung community yung sinasabi. Oo nga, no? Hindi na tuloy. Hindi ko na nga tinuloy kasi sabi ko baka nga ma-jinx. Oo. Saka na lang pagka nandyan na. Yun ang ano. Okay. Yun, so kung nakikita ninyo medyo baka ba't parang walang gana ang mga tropa? Pre, galing kaming training. No? Pagod. Nag-basketball. Nag-boxing kami, so makikita nyo yung training namin this weekend. After, ilang weeks ba tayo hindi nag-training, pre? Parang 1 month din, no? Dalawa? Tatlo? 2 weeks? 3-3. 3 Wala weeks. sigurong 1 month. Tingin ko walang 1 month. Mga 3 weeks kaming Dahil? training. Mainit. Ang init. Kahit kanina, Kahit init pa rin. kanina, ang init din, pre. Nagulat nga ako, pumalag ka na eh. Kahit Oo. mainit eh. Mainit. Kaya ko pa, sabi ko, wala naman, kaya pa. Kaso yung init, pre, dinadown niya talaga. Dinadown niya yung energy ko. Kaya sabi ko, grabe, init. Nakakatamad. Putang ina. Di naman natin gusto nyo 6 a.m. Try nyo 5, 6. Oo, ako nga, Jogging gusto muna ko tayo. dati. Kahit nung mag-isa pa lang akong gumaganyan, nagtitraining, nag-gym. Morning talaga ako. Morning, no? Morning talaga. Pero hindi na pawala na yun. Nag-uulan na eh. Hindi na ngayon, hindi na kailangan magmaaga pa tayo ngayon. Hindi na. Expect ko nga, Miss ko nga rin training kila Jing eh. Talaga. Oh, chill lang. Pwede naman, Road next trip, time. no? Sila ulit, iyayin natin sila. Ay, Oo, wala, nag-ibang mismo. bansa na pala, no? Oh, hindi. Yung mga utol niya na lang. Mga utol na lang na. Oo, tapos mas tipid yun. Kaya natin na pang food trip yung mag-utol, di ba? O, kain tayo. Nakatulong pa tayo sa Tulong. kanila. Tapos magkano lang, di ba? Tapos Kupal masaya kasi pa. dun sa gym, eh. Ah, May kupal dun sa May gym. kupal kasi dun sa... Ako, pre, basta imi-make sure ko na hanggang iwanan ko tong mundo, hindi kong gagawin na may kipag-away ako ng dahil sa parking. Alam mo yung scenario na yun, halimbawa, pumunta ako sa gym. Tapos, considered urban area to, di ba? Urban area to eh. So, ikaw, matanda ka na, kahit siguro 20s ka lang eh, basta nagda-drive ka na. Alam mo na pag urban area, yung mga lugar, nagkakaubusan talaga ng parking dyan. Ignorante ka kapag nakita mong puno yung parking, tapos nagulat ka pa. Wow, walang parking. So, katulad dun sa pangyayari kanina, magte-training, nandun siya. Pagpunta niya sa parking, uy, puno. Nagalit, no? Nung naabutan yung isang kasamahan namin kanina na nandun. Hindi ako makaparking, doon tuloy ako sa Isipin mo, hininto mo pa ganyan talaga yung dating niya, no? Isipin mo, mag-training ka. Ito na sila. Di ako nakapag-park. Itinigil yung pag-train. Di ako nakapag-park dahil dito eh. Ano ba kayo? Dito na ako nakapag-park. Bonak eh. Bonak ka, no? Nagtitraining pero walang disiplina sa no? Oo. Walang control. Tsaka- Ako nga kung... Napaaway na ba kayo sa parking? Hindi, ako never, pre. Never ako napaaway sa parking. Nakakainis siya sometimes, for example, yung hindi naman na ginagawa ng mga Pinoy to, no? Yung iiwan ng kamag-anak sa parking space. Ay! Sige. Oo, yung sa parking space. Hindi ko na na-experience yung dati. Dati pa. Kahit dati pa na once ko lang siya na-experience. Bakit po? Ay, hindi. Although nainis ako, pero
Marami pa naman dun eh. Mm. Ano pa dyan, kumbaga pag parking lang, sisirain mo yung mood ko sa parking. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na parking sisirain mo yung mood ko. Tama yun. Diba? So, para sa akin, maliit na bagay. Kaya nga, it says a lot about ng mga ganong klaseng Oo. tao. Ang dami mo kagad makiisip sa kanya eh. Mm. Una, siguro baka hindi ka pinapabembang ng asawa mo, kaya sa amin mo kang nagagalit. Ayun, pag magagalitin yung tao Oo. sa walang kwentang bagay. Mm. Oo. Number 2, puro tikul ka lang sa porn, hindi ka pa nakakawak ng suso, hindi ka pa nakakamoy ng pepe, kaya siguro ganyan ka. Mm. Di ba? Kasi simple lang yun, pre. Again, double down ko yung sinabi mo. Ganito pa, mas simplihin ko pa. Pag nasa boxing gym ka, magka-cardio ka, Muay Thai ka, magka-cardio ka. Kung naglakad ka ng konti, ano naman? Oo, gagawin mo rin naman yun. 'Di ba? It doesn't make any sense. So, talaga yung pagkakupal ng isang tao, parang sinatao niya na. Parang ganun. Kasi kakupalan yun, pre. Saka tinan mo, hindi natin siya papatulan. Wala naman siyang pangalan eh. Pero ito, 8 assets sa lahat Yan, ng may social pangalan media. yan. May Ginanon pangalan yung bola, eh. oh, tapos pag sa sarili, no? Timak eh. Timak. Timak. Alam mo, Vince Carter. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Punta ka sa Facebook ko, meron Discord link doon. Pasok! Mag-message ka sa akin. Mag-message ka doon. Ang nakakatuwa doon sa Discord ko, pre. May mga parang naging anti-support part, confession part to siya. May mga may naglagay ng problema doon, tapos mga may nagsisagutan. Ah. Yan na siguro, Saan yan? yung sa Discord na ginawa ko. Ang dami, sa ngayon, yung chinek ko kung ilan na 164 members na yung... Dami rin, oh. Oh. Ilagay mo sa baba ng YouTube yung link para oo nga, makasali no? lahat sila. Oo. Ako, Discord ba natin o Discord mo yun? akin lang. Pero, wala namang problema Ay, tayo sa... sama, di ba? Hindi, wala problema. Ito ang sabihin ko eh. Ito ang sabihin ko dahil gumana na. Wala nang problema sa'yo kung eventually yun yung gamitin ng... Wag Hindi, na. sarili mo na yan. Sa'yo na yan. Gagi! Hindi. So yun na. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Ang suswerte natin na magkakakilala na tayo. Yes, Joshua Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka, dapat talaga. Everyday, mindset mo yan na mag-improve sa trabaho, sa pamilya, sa business, whatsoever. So, under self-improvement ka, or gusto mo na mag-amoy mabango, available mga perfumes natin na makakatulong sa pang-araw-araw mong buhay. Nandyan yung mga link sa description. Go ahead. Check them out. Murang-mura na. Safe pa. Parang gusto ko tuloy na mag-training ulit tayo nila daw ng Tuesday tapos iganon niya ulit yung parking sa ganung oras. Parang gusto ko ulit gawin eh. Pang bad trip lang yun sa kanya, no? Tapos ako papansinin. Kung lalaki ka, mag-sports ka. Yung lalaki kanina, nagsusports pero supot pa rin eh. Kaya sabi ko, hindi pa rin talaga. Kailangan full package eh. Oo, talaga. Full package. Mga stats. So isa daw General Lansoy Army. Puso ko nasa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. At mag-boxing kayo dyan sa Golden Boy. Panalo si Laurente na ito nakaraan. Ayo, Sabado. congrats. Congrats, champ. Congrats. Metro Fight Club, no? Tsaka kayo mag-boxing. Ingat lang kayo dyan kasi may nagagalit sa parking dyan. Yaki. Ikaw ko tuloy topic ngayon. Ako sa mas na ika-ignorantehan yun. Gusto niya testingin sa akin yung Muay Thai skills niya eh. Ilang beses ka ba? Bago ba sa'yo yun? Napuno yung parking? Tsaka ako nga pre, sa pagdadrive Ingatan ko, niyo pera niyo. may mga ay sorry. O, ingatan yung pera nyo. May mga nakakagit-gitan ako. Yung talagang, yung ganunan na. Pero kakainis yan. Oo, talagang pang-away na pre. Pero ako, basta ginawa ko na siyang mantra eh. Hindi ako may ipagtalo sa kalsada. So, may kasama akong babae nun, tumabi ako, tapos binababa ko na yung bintana. Sabi niya, yun yung babae, uy, wag may ipag-away ka pa. Sabi ko, hindi. Ganun ka ba? Ngayon, pagbaba ng bintana, ang balak ko lang talaga, maayos lang. Sensya na, tapusin, nang natin, ganun. Ngayon, pag binababa ko pa lang yung bintana, siya rin, binaba niya yung bintana niya, hindi naman nakipagtalo yung lalaki, gumanon na lang din. Gumanon na lang. So, minsan rin nasa timpla rin di ba? Na dahil siguro naramdaman ng lalaki na hindi naman ako may pagtalo sa kanya, gumanon na lang din siya. 'Di ba? Minsan kasi baka pangit lang din yung araw nila. Hindi kasi natin alam yung mga nangyayari sa araw ng bawat tao. Sa bagay, yan mismo. Pwede rin kasing hindi nga siya pinabembang. Diba? Doon pa rin talaga bagsak, no? Hindi siya pinascore, iot na siya, ganun. Or
hindi pa rin siya napopromote, nade-demote. Mm. Or ang liit ng pumapasok na pera sa kanya, matanda na siya. Tama nga, Ganyan 'di ba? eh, Inanalogy ganyan na natin 'to sa ilang content, mga lumang content sa YouTube account ko na nagpo-podcast kami sa Tagaytay nito. Ang sinabi na pag-usapan namin doon, kung halimbawa tumama ako sa loto ng 300 million. O sabi, claim mo na. O punta na ako doon. Kung halimbawa along the way masiko ako ng solid. Bug. Sige, okay lang. Wala. Wala. Kasi naisip ko, kukunin ko na yung 300 million ko eh. Paantala pa ba ako dun sa siko na yun? May chin naman ako dahil nasusuntok ako sa boxing. Di ba? So, yun. Good analogy. Kaya galit na galit kasi wala talagang maganda nangyayari sa kanila. Maybe, wala nagmamahal, walang friends. Pag titrain nga siya, solo shit na lang siya lagi. Wala siyang brotherhood eh. Pwede rin. Walang sumasabay sa trip niya. Maraming factor. Pero isa lang sinisigurado ko, hindi maganda nangyayari. Maganda nangyari sa kanya. Yun kasi yung magiging output mo eh. Yung frustration mo kasi maano mo yan. Hindi mo maikikip ng sobrang tagal yan. So, kailangan talaga, ayusin mo talaga yung departamento ng most of your lives na ayun na nangyayari sa life mo. Not totally lahat yan smooth. Wala namang perfecto. But, definitely, most of the time, ayusin mo talaga yung karamihan. And ano yun eh, hindi rin dapat talaga one way yung pag-intindi. Kasi tayo kanina, inintindi na lang natin or hindi na. Kasi kanina yung mood natin, pagod, busog. So wala talaga tayong planong pumalag. Di ba? Kahit sobrang out of nowhere, bigla kang nagagalit. Kaya hindi ko rin masasuggest sa inyo na kung lahat ng tao magde-decide na wag ka nang pumatol or ano, maliit na problema lang yan eh. Okay eh. Pero yung mga ganon, buti na lang tayo busog, pagod, masaya na tayo eh. Pag ang nagkamali siya, nagginanon siya, estudyante rin, nagmumuay thai boxing, ginanon-ganon niya, sa tingin mo hindi ka susugurin sa loob nun? Diba? Hindi, kasi ano eh, I think, kahit tayo mismo pwede natin siyang umabot sa patulan natin siya. Hindi lang siya sobrang lumagpas ng boundaries. Oo, hindi. Kasi yung sinasabi niya sa akin kasi although bad trip siya, pero parang ayusin niyo naman yung parking. Parang ganun lang kababaw eh. Wala akong nakikitang sobrang disrespectful eh. Actually. Mali din naman kasi ng park ni Jao, diba? Mali talaga. So, basta, naiintindihan ko siya. For sure, di lang talaga maganda nangyayari sa kanya ngayon. Pero ano rin eh, yung the way niya rin sabihin, hindi rin naman maluwanay pre. Kasi nakikita ko siya eh. Sabi ko, kaya nga nagtataka ako, bakit anong sinasabi niya? Kasi paggalit siya eh. Kasi kung magigets ko pa kung malumanay niyang sabihin or pinasabi na lang niya kay ganun ang mature, pasabi mo na lang doon sa coach, sino may control eh. Pero siya yung nagsisigaw-sigaw pa siya na ganun. Diba? Sabi ko, magkamali ka ng lalaki na ginanon. Papasukin talaga siya nun pre. Talagang wala lang talaga tayo sa mood nun. Palis nga tayo, nakita ko pa yung tsura niya. Parang bata talaga, pre. Nga ganun siya, oh. Susuntok siya. Tapos parang, gumanon pa. Tumitignan nga to. Oo, tumitingin pa nga. Magandang tip to sa mga nanonood sa atin. Mga simpleng bagay, pre. Minsan kahihiyan nyo rin yan pagka pumiti kayo dyan. Kahihiyan nyo yan. Ang dami kagad isipin ng tao, so tangin na loser to. Simpleng parking, kunyari, nagkamali lang ng order. Yung mga ganong klaseng bagay, hindi na dapat kailangan kay pag-away dun. Kumbaga, natuturo tayo ng masculine trait eh. Hanggat kayang mabago, hanggang control, relax ka lang. Hindi yung, tangin, nagwawala ka dyan, para kang babae. Parking lang. Tangin. Siya naman ang nagmukhang weak dun eh. Siya talaga. Siya talaga, pre. Kasi, ang babaw. Ang babaw talaga para sa akin, babaw. Hindi kailangan. Tingin ko Parang yun lang yung kayang, yung bagay lang na ganun kababaw, kaya ka nang pasabugin. Para sa akin, hindi ka ganun katibay. Tingin ko bibigyan ng hustisya nila coach yan sa pagkakakilala ko sa kanila. Bibigyan nila ng yung nararapat na bigay, makakatikim yan, tingin ko naman. Pero na lang kung hindi wag nyo ko ano, ayoko. Sa ugali nun, hindi Hindi ka nagtataka. kung ganun yun. Ganun yung mga yun, matapang pagka, pero duwag naman talaga eh. May pitik Nakita ko na yun. Nakita mo na. So, hindi siya nagpapaano talaga. Wala, hindi ako na anuan sa sa laro nila. Baby sila maglaro.
Pero yun, iwasan yung mga ganun pare. Control your emotions dahil mamaya sa inyo, sa bahay ninyo, ikaw yung big shot. Paano pag pumutok ka sa ibang lugar, pinutok mo yung ugali mo, may gustong pumalag sa'yo, naghahanap din ng gulo, di nagkamali ka. Di ba? Kasi katulad niyan, may pwede nating ito ihalin tulad dun sa nagkabarilan sa Marilaki, di ba? Yung akala nila, yung hinabol pa nila yung Montero, akala nila magpapabuli lang sa kanila. Kasi nasanay sila na maganong ka lang ng konti. Hindi pumapalag siguro yung mga hinahabol nila, yung mga kinakatok nila. Nagkamali sila one time. Nasa na sila ngayon? RIP. Bye-bye. Bye-bye. Di ba? Paano pagka nasa sitwasyon ka na nakaka-trigger yung sitwasyon, paano ninyong pipigilan na hindi kayo ma-bad trip? Ano yung mga gagawin ninyong iwas bad trip technique? Yung mga dun pa rin ako babalik sa kung ano yung mga mahalaga sa akin. Halimbawa, specifically, hindi pa ganun ka okay yung pera ko para lumiko ako ng landas. Sasayakin ko yung oras dyan. May pera pa nga akong kukunin dito eh. Di ba? Parang matatangahan ako sa sarili ko. Hindi pa nga tapos yung buong storya. Ito yung mahalaga sa akin eh. Di ba? Ayoko magsayang ng currency para dyan. Kasi at the end of the day, wala siya maaambag. Magulpi kita, magulpi mo ko. Wala. Nawalan lang talaga ako ng oras, effort, ganun. Nakalimutan ko sasabihin ko eh. Yung ako paano ko siya ang perspective ko dyan para hindi mapalaki yung problema. Minsan di ko na lang din siniseryoso yung mga gaano ba katimbang itong nangyayari na to. For example, singit. Di ba? Gustong sumingit nung nasa harapan. So, madalas araw-araw ko na experience yan pre, na sinisingitan ako. Ang isipin ko na lang, pag nauna yan sa akin, nasa likod niya lang ako eh. So maliit na bagay lang yun. Sige na, pasingipin mo na lang. Buti sana kung nagre-racing kayo, na putang ina may trophy. May cash prize. Hindi, yung ETA niya bababa ng 5 minutes. 5 minutes. Ano nga pre? Hindi, pero ano nga yung sabi nila? Sense eh. Ano nga yung space breaking, yung sa kotse, yung Sa space. Breaking Bad? Hindi. Space sa kotse, breaking allowance. Isang kotse pa. isang kotse. Isang kotse. Anong term nga breaking allowance nga? Defensive driving. Parang ganun eh, breaking. Basta ganun yung space sa harap ng kotse. Sasabihin na naman ni JB Suarez yan, breaking allowance gani! Idol mo yun. Patok siya eh. Patok, bilis nung algorithm. Pero yun nga eh. At the end of the day, pag nasingitan niya, nasa harapan ko lang din siya. So, hindi siya big deal. Mismo. So, isa pa, perspective ko din dyan, ang ganda ng buhay ko eh. Yan. Di ba? Bakit ko naman sisingi? Pag uwi ko, sige, masingitan niya ako. Pag uwi ko, may maganda akong motor doon, may malalaro akong PlayStation 5 doon, meron akong mga Gundam doon. Bakit ako magagalit na nang sumingit lang siya sa akin? So, walang mali. Sige na. Alam mo, pumasok ka na lang dyan. yung mga taong magagalitin talaga ng mababaw ng dahilan. No? Yung hindi worth it, ikagalit. Tingin ko nga talaga magulo talaga yung bahay talaga. Magulo yung bahay niya, yung relationship niya sa God, sa parents, sa loved ones, 'di ba? Sa partner. Doon talaga yung iniikot. Kaya tignan mo pre, nagme-make sense tong sinasabi natin na saan ba may takaw gulo lagi? Sa mga depressed area, di ba? Sa squatter, doon nga sobrang liit. Matitigan mo lang, away na eh. Napanood mo yung addict na sumilip sa jeep? Nagmumura siya. Tang ina nyo, nangihilaw ng pera. Dadamot nyo, mamatay na kayo lahat. Sinasabi niya. Tapos nakita ko yung Incident mo sa JC. Oo. dahil nga sa sinabi mong yan, puro mga babae yun nandun, di ba? Nakita mo kung gaano sila katakot. Walang pumapalag. Di ba? Walang papalag. Kaya, yan nga sinasabi ko eh. Tangina, pumunta na naman tayo sa ano eh. Halimbawa yung mga ganong pagkakataon, kung may lalaki doon na may tikas, hindi basta-basta makakaganon yun. Sa totoo lang. Di ba? Kasi, Ay, nasa labas na raw. Sunduin ko lang. sige, Sige. go. Sokin na natin dito sa episode na to. Oo, diretso na natin to. Sige, kwentuhan muna tayo. Kwentuhan muna kami. Kayo muna. Kasi Sunduin ko na bisita. pre,
Yung mga yan, lalo na yung mga nasa depressed area na yan, minsan instinct na lang din. Instinct ang nagpapatakbo dyan. Kasi pag wala ka naman talagang resources, normal human instinct. Kaya pag sa depressed area, maglagay ka ng pagkain dyan, magkukuhaan yan, di ba? Mag-aagawan yung mga yan. Kasi wala silang resources. So yung mga ganon, nag-make sense yung sinabi mo na kaya niya nagawang mambuli doon. Kasi alam niyang walang papalag doon eh. Puro babae doon malamang eh. Oo. Mga prey. So kung mayroon, kahit ikaw, nandun tayong tatlo, hindi gaganon yun, pre. Magdadalawang isim, gaganon lang yun. Hindi ba kayo magbibigay? Tapos check ko may magre-react. Pag may tumingin na tayo sa kanyang ganyan, hindi wala. Di ba? Oo. Yun nga, takot na takot sila eh. Kaya, alam mo yun, kayong mga babae, i-appreciate nyo yung mga lalaking protector nyo. Huwag yung i-generalize na lahat ng lalaki walang kwenta porque minsan sa buhay nyo naloko kayo ng isang lalaki. Oo, hindi. Pangit na mindset yun. Puntangin na. Half ng species, i-hate mo, i-generalize mo. Dahil sa isang isang failed na relationship mo. Hindi wise yun. Para sa akin, katangahan yun. Oo. Pero yun nga, big deal yun pare na hanggat maaari. When the situation is hindi naman big deal, maliit na bagay, wag ninyong palakin. Ito, isang example na lang din yung mga titig-titig na yan na kinakagalit ng mga nasa depressed area. Hiyain nila yung suntukan. O mamaya nasaksak. Pumalag yung gustong pumalag, binasagan ng bote, sinaksak, di patay. Yung mga ganong, ako, pagka maliit nga na bagay, pre. Ito perspective ko dyan. Pag ang maliit na bagay, ikinagalit mo, you're telling the universe, naglalabas ka ng energy na yung buhay mo walang kwenta. So, madalas yung mga ganyan na magagalit sa maliit na bagay, sila yung namamatay. Kasi sinasabi mo sa universe, wala namang kwenta yung buhay ko. Di pa kunin ko na lang yung buhay mo, wala namang palang kwenta, bigay ko sa bagong baby yan. Di ba? Ganun ko siya tignan, kaya never, sa tagal ko nagda-drive, pre, hindi ako nakaaway ng nagda-drive. May umano pa sa akin, pre, bumangga sa likod ko. Yung adventure pa yung sasakyan ko noon eh. Papunta akong Ibiya, kasama ko yung misis ko. Gulat ako, boom! Gumanon. Nakita ko yung wala namang bangga. Tinanong ko pa siya. Okay lang kayo, boss? Ano nangyari? Hindi yung ko kasi pinadrive ko eh. Bagong driver. Sige, pag-usapan na lang po natin magkano. Tapos. Hindi na ako wala naman nangyari. Safe naman kami pareho. Tsaka yung nangyari doon, parang traffic. So, ganun talaga pag traffic, diba? Slow moving. Minsan yung mga slow-moving na traffic, yan ang kinakatakutan ng mga bagong driver kasi kokontrol sila lagi ng gasolina, brake. Siguro, dahil bago nga, hindi na control yung gasolina, pinitikan ako sa likod. Pero relax pa rin. Dapat ganun. Pero wala namang inabsorb lang ng bumper. Inabsorb ng bumper. Kaya, so, pagbaba ko, wala. Hindi ako nagalit. Hindi ako nagbubuhat ng bangko sa mga nanonood. Ito, buhat bangko naman. Real life talaga, nabangga na ako pero hindi ako galit talaga. Kasi, bakit? Di ba? Ang ganda ng binigay na buhay ng Diyos sa akin para magalit ako ng ganun. Oo. Binigyan niya lang ako ng, pagtitripan ko to si Josh, bigyan ko ng konting problema. Puta, nagalit. Hindi mo deserve ng malaking blessing na ibibigay ko sa'yo. Kung maliit na bagay lang, kinaagalit mo. Basta ako talaga sa akin, matik talaga, katangahan yun. Nagpapakita ka ng loser signal talaga pag ganun. Kasi, alam mo yung katulad nga ng sabi mo kung meron kang uuwian na nandun yung paborito mong pagkain, nandun yung misis mo na maganda, mahal mo, mabango, cute mong anak. Alam mo yun yung mahalaga So talagang, shh ka nga dito. Parang matapos na. Matapos na. Parang makauwi na ako. Ganun. Tapos para sa atin pa na aiming for success, aiming for a good life. Wala naman sa picture, lahat ng mga taong minomodel ko,
na nasa kanila yung buhay na gusto ko, Mm. hindi sila aasta ng ganun, di ba? Katulad nitong celebrity Oh, may na guest tayo dumating ngayon. dito. Nice. Dire-diretso na to. Tara, pasok ka na Dire-diretso dito. natin ito. So, ano pare? Dire-diretso ba natin, pre? Mamagulat si pare. Parang warm up lang kasi na lang limitado. So, paano? Paano ang pwesto? Dito ka, dito. Diyan ka. Diyan. Ito ka, bro. Saan? Sige. Yan. Ito yung guest natin, mga pare. Oh. So, biglaan, di ba? Biglaan. O, intro na natin to. Ang most famous nung taong... Anong taon ba yun yung trending ka? Anong taon yan? Last year. Last year. Oh, last Oo. Ang pinakasikat sa social media noong 2025. Golden Retriever Boy! Yeah. Yung mga tropa yata natin dito, di yata marunong maghawak ng mic, pre. Gago! Pre, mukhang kailangan kayo ng konting turo-turo. Yung tutorial dito. Sige, pre. tutorial. Tutorial. Kaya na mga rakista naman tayo lahat, di ba? O, siyempre, metal dapat yung paghawak natin ng mic. Kaya pala. Kasi pang rock and roll pala Oh, rock and roll matic. So, ayun. What's up, guys? Golden Retriever in the house, yo. Hey! Pero ano ba talaga name mo, bro? Josh. Josh talaga. Katukayo pa kita eh. Pares kayo. Josh din ako eh. Kaya nga eh. Wala eh, mga Josh talaga eh. Dami yun. Pero yun, pre, ito, welcome kay Golden Retriever Boy. Hey, No? guys. So, sa mga... low-key pare, gusto nilang mag-interview talaga kami. Gusto, mag-interview kami ng mga, mga... Tao naman kasi lagi Ibang tao. kami na lang palagi. Ng vibe mo. Ibang Ng vibe mo. Na-vibe ba? Yung nakaka-match ba ng sasin glass ko ba? Lala. Tsaka, sasin class niya. Sasin class. Tsaka hindi, gusto ko resbakan yung mga babaeng umano sa'yo eh. Yung mari sa'yo doon eh. Ito sa Sige, totoo lang, sige. yung mga babae doon, wala na kaming contact doon. Literal. Kumbaga, pagkatapos lang doon, banse na. I don't know you anymore. Gago, I love your vibe Kasi, nung una nung katrendingan mo ang dami ng content. Kahit ako, kinontent kita ng ganito ganyan. Alam ko naman, nag-off ka ng ano. Talagang, hindi kasi ako social person noon. Tapos, nagbukas ako ng FB, Instagram, TikTok. Puro pagmumukha ko, pre. Ikaw laman. Ikaw talaga laman, bro. Pre, kahit tignan mo yung gallery ko ngayon, pre, mas marami yung pictures ko nun sa Facebook kaysa sa sarili kong cellphone gallery, mo. pre. Alam mo, nagustuhan ko sa attitude mo nung that time. Walang pakialam eh. Kung parang, yun ako eh. Parang ganun yung gusto mong sabihin ng that time eh. Yun ako eh. Yun ako, di ba? At sa totoo, dala na din ng pagod yun. Ikaw, napunta ka na din doon, di ba? Kahit papano, yung medyo taxing ng konti kapag yung taong hindi talaga exposed sa mga ganun. Nakakapagod din siya. And talagang na-stress na lang kami na, sige, paglaruan na lang natin. Pinagtaripan na lang talaga namin. First At time mo yan, ba yun, bro? Ever since tapat harap ng camera? Yung... ng production camera, oo. Kasi, sanay ako kasi nung high school, mga video-video eh. Kunyari, para sa Rizal, ganun. Yung reenactment, ganun. So, mga 4 projects lang na ipasa yung subject. Pero for entertainment purposes, katulad nun, na high production, hindi ko alam kung high production na ba tawag yun. Oo, Pwede, pasok ang ka dami rin. na nilang tao eh. Oh, di ba? Tingin ko ano eh, sanay na sanay ka sa camera eh. Tingin ko parang... Makapalangiya ako talaga. Ayun, sa sobrang kapalangiya ko, dami yung buong Pilipinas. Nakita tuloy yung pakapalangiya ko. Wala akong magagawa. Ganun na nangyari. Di, hinayaan ko na. Anong reaction mo nung unang wave ng bash na dumating sa'yo? Kasi yun ang pinaka nakakalula madalas eh, pag unang pasok mo sa social media. Yung unang wave ng... Hindi, pero bago nila malaman yan, ano ba yung bakit mo naisipan pumasok, sumali doon? Boring lang, pre. Kasi Boring. So, hindi ang mindset mo nung when entering that is hindi talaga humanap ng date, gusto mo talaga hindi mang chicks. hindi yun yung pinaka-goal ko. Kasi, kung maalala ko, August 2024 yun. Yung shoot. So, long weekend yun. Pagkatapos, wala akong gagawin. Tipid akong tao kasi mag-isa lang naman ako nakatira. Kapag magstay ako sa condo, gagastos ako ng kuryente. Okay. Kapag nagutom ako, bibili ako, gagastos ako. Kapag gusto kong malibang, mag-ML ako or anything na pampalibang, gagastos ako. So what if sumama na lang ako sa dating show na invited naman na ako? In-invite ka nila? Kasi
to preface this din, may sila posting sa TikTok. Okay. Yung posting nila sa TikTok, sinasabi nila na kung sino yung gustong sumali sa isang dating show, go lang. Halos nasa 30 lang yung likes nila nun that time. Hindi pa sila putok talaga. Never. Boy, kami nga yung naglagay ng semento. nagpaputok Ako yung talaga. pundasyon ng Puta, puso dapat laruan. pala. Dapat pala binabayaran nyo to eh. Ay, teka lang. Pag tayo na pa-trending nito, baka sabihin naman ito, siya Tingnan mo, baka kami siya naman semento ng anti-support. Hindi, ano naman, kung baga, kahit lang, yung salamin lang doon, ipangalan nyo na sa Yun na lang. Hindi. Pero ayun nga, hindi naman na ako siguro, malaki na din naman na kayo. Pero anyways, ayun nga, Sige, balik sige, tayo. sige. Kasi sila wala pa silang likes and views that time. Wala pa talaga, pre. As in, zero visibility sila. So, nung sumali ako doon, pagkatapos, nag-send lang ako sa email, ini-invite nila ako. So, yun. Hindi ka kita. Anyways. Sige, tuloy mo lang. So, yun. Di ba nung after na binigyan na nila akong invitation. Oo, nag-invite. Tayo na yung tropa ko, sumali din dapat. Actually, parehas kami sumali. So yun, nung sumali kami, ako lang yung sumipot. Talk shit yung tropa ko. Ako lang yung pumunta. Support ba yun? Support yan? Ha? Gusto mo Anti-support nga to eh. Tropa talaga yun. Tropa Tropa talaga. Kaya hindi ko masabihan na masama. Hindi, kaya joke lang yun. Ikaw tropa, support ka tropa. Ay, support ka pala. Support ka nung time na yun daw. Nung time na yun. Anong time na yun? Time na yun. Ano yun? Tawag ito. Ayun nga, ayaw ko talagang gumastos, kuripot ako. Kasi nung pagkapunta ko doon, libre lahat ng pagkain. Oh. Kumbaga, Tama. Masikaso sila, di ba? masikaso sila. Tapos, parang nga kami inahing mga baboy doon. Talagang pinakain kami ng pinakain. Oo. Hindi naman sila nagkulang doon. Pero ang problema lang minsan talaga, medyo uncomfortable yung upuan. Siyempre, waiting time and production. First time ko na Tagal. ganun. Sinisiraan mo si Marion, ha? Ha? Yung show ni Marion, ha? Umami ka naman, matagal naman talaga. Matagal talaga. Sa isang araw, syempre, naintindihan ko naman sa production nila. legit. Gusto nilang, yung binayad nila sa studio is to make its money worth. Gets ko naman na yun. Kaya 3 episode, napapatagal. Pero, alam Tapos mo may yun, sinisingit sila mga product din eh. Mga product placement din eh. dahil sabi mo, pinasikat tayo. Joke lang. Hindi, wala pang product Wala that pa, time. wala pa. Wala Siya pa. daw nagpasikat eh sila. Yung kami yung literal na batch 1. Kami sino ka batch mo nun? Sino ba? Puro Viva Max actor yung nandun eh. Pero, ayun, basta yung Englishera girl, yung isa na yun. Si solo siya leveling yun. ba kabatch mo yun? Hindi, ano siya, tawag ito. Actually, ito, kabatch niya yun. Halos kabatch niya yun. Okay. So, Solo leveling. ano siya, halos 6 shoots after mine. Kasi 2024 ako nag-shoot, sila early 2025. Kasi nung sumikat, eto nga sumikat nung 2024, nagka-issue lang kay Maris. Kasi, hindi ko na kikwento. Ano ba? Kwento mo! Sinabi mo na eh. Yung si Maris Nakal. Ex mo si Maris? Hindi, Hindi, di ba nga Kala mo nagka-issue kayo ni Maris? Hindi, ay, grabe ko, tinik ko naman pala ng boy. Malay mo, ikaw pala yung katambal ni Maris, kay Rico yan. Ito sana all, ang sarap nun. Pero yun nga, di ba, sobrang trending nila nung December nun. Tapos may mga couple na pages, meme page, ibinalik na naman ako nung 2025. Ano daw So, after nun, isinabay ako kay Solo Leveling. So, bali, ang alam ko, dalawa kaming sabay nun. Oo, dalawa. So, yun yung kwento nun. And then, after that, during that pala pre, nung pusuan at laruan, may natipuan ka naman ba doon? Yung Yeah. talagang real talk pre. Ayan. Yung gustong-gusto mong may... Yung dun sa lineup may na-target Pinagjakulan ka mo sana talaga. dun. Hindi umabot sa Yun. Kasi literal pagod lang yung ang alam ko na-captivated ako doon, yung babaeng nakapula, yung buhok. Sino doon yun? Actually, Pangalan? kinalimutan ko na yung mga... Eto hanggang ngayon di ko pa din napapanood yung video na yun. Kasi nakikirindihan din ako sa pangyayari. Tanga na naman kasi parang bading talaga yung nandun. Sino? Yung Josh na nandun, pre, parang Siya yung ginaano niya. yung sarili ko, pre, parang Bakit? hindi kasi, alam mo yun, yung parang dala na lang ng pagod and gusto ko na lang pagtripan. Pagtripan in a sense na hindi ko nilalayo sa pinaka-self ko. Pero hindi ka talaga
Parang hindi talaga, parang malambot, ganun. O, hindi ko alam. Ay! Teka lang. Ilan taong ka na? 24. Ah, kasi 24, Bata pare. pa kasi siya. Kaka 24 ko pa lang. Oo, so, tama yun na nagpunta ka dito. Dadalhin mo na hanggang pagtanda mo yung matututunan mo dito. Tama, Yan tama, masasabi ko. Siyempre. Kasi sasabihin ko rin sa'yo, dahil ikaw na rin nagsabi na parang bading yung Josh na nakita mo doon. Iba naman talaga yung enerhiya mo ngayon na nakikita kita kumpara doon sa Actually. nakita ko sa pusuan. Sobrang lambot mo doon, men. Di ko rin alam. Dala na din ng pagod talaga. Yun lang yung masasabi ko. Ah. Nawala nga sa'yo yung ano yung, nawala ngayon. Kasi, eto naman kasi, pre. First time ko talaga matutukan ng camera. At hindi naman kasi araw-araw na hinaharap ka sa mga babae. Para ka kasing para ka kasing ibenta mo yung sarili mo sa mga babaeng. Pagkatapos dapat magustuhan ka nila. Anong magugustuhan nila sa akin kung gusto niya mas matanda? 22 pa lang ako doon. Ang pinakabata sa kanila 25. Ang mas ahead sa'yo. Mga mas ahead sa akin. Hindi din kasi nila syempre prototype nga kami. Hindi nila na screen yung yung Talaga, edad. salang na lang talaga kung sino nandyan. Salang na lang. Kumbaga, ito yung meron kami. Sige, mamili ka na lang dyan. Hindi ko naman kasalanan o hindi ko naman nakasalanan na preference nila, mas matanda. Kaya puputokin talaga nila. Syempre, flight or flight. Naputokan ako eh. Anong gagawin ko? Suntukan na. Pero bro, ang pinaka-isang mga question din nila dyan is yung Golden Retriever guide nung sumikat, di ba? Paano mo siya nakuha? Paano mo na nakita niyo sa internet paano malamang. sa isip yung Golden Retriever? Actually, di ba masayahin kasi yung asong yun eh. Yun pa nga. Energetic. Sa Bumble. Kasi may mga Siyempre. Gago kami Bumble ka? Nag-dating app Dating ka app. din? Dati. Di ba pambading yung Bumble? Ano ba yung pambading? Ito kasi, kapag Bumble, yun, kahit papano, may babae dun. Kapag nag-Tinder ka kasi, minesweeper yun, pre. Ano ibig sabihin 80% trans. Talaga? May sweeper kasi. Hindi ko alam May yun. trap. Meron trap. May trap, pre. Yung tipong kapag apakan mo, ay, may bayag. May itlog. Hindi ko alam yun. Yung, pre, kaya, sa mga nakikinig, mag-Bumble kayo, wag kayo mag-Tinder. Depende na lang kung gusto nyo talagang tumikim. Makakatikim talaga. Ng itlog. May surprise pala, no? May Parang surprise. Thailand din eh. Oh, welcome to Thailand doon kapag nag-Tinder ka. Kaya sa Bumble, may mga nakaka-chat ako nun. Sabi nila, ay, you're such a golden retriever. Napaisip ako, tinatawag ba akong aso ng babaeng to? Pero yung pala, in-explain niya sa akin. Yung character. Yung character, masyado daw akong energetic, kumbaga, outgoing, parang extroverted. Ganun daw yung labas ko. So, inisip ko tuloy ngayon, what if idala ko siya sa pusuan as a personality of mine? Kasi kailangan may tumatak sa akin eh. Para kahit papano ka ako, maging hindi naman sabing attracted, but para tumatak lang yung pangalan nila sa akin. Ang Tama hirap, yan. buong Pilipinas yung tumatak. Hindi kasi nila naintindihan yun eh. Okay lang yun. Kaya nga nung una, nagsimula lang siya sa dating na term, dahil siguro sa pag-reach out ko na sinabi kong Golden Retriever, gaya ako, ganun, naging known na kapag sinabing Golden Retriever, may cat energy din, mga ganun, di ba? So, ganun na siya nag-preface, sunod-sunod na. So yan, dahil na brought up ni Josh yan, ito ngayon yung gusto kong i-open din. Bago tayo pumunta dun sa aftermath, kasi 'di ba, galing nga sa girl, 'di ba? Yung girl. Kaya sabi ko nga sa inyo, sinasabi natin sa mga videos natin na kadalasan talaga pag ang dating tip or bigyan ka ng personality ng babae na, for example, ganyan, para sa akin trap eh. Kaya katulad niya na dahil na-adapt ni Josh yung Golden Retriever guy, nakakala niya that's attractive sa babae because parang compliment ang dating eh. Technically compliment eh. Oo. Parang brand niya nga ako. Binandran niya as Binigyan niya ako ng label na, ganito kay. So, at dahil doon, na ano siya. Nabash siya. Pero kasi, ang tingin ko naman kasi dyan, Tol, bata ka pa kasi that time talaga. No, well. Sobra. And yung ganyang edad kasi, kung babalikan sa akin sa ganyang edad ko na, hinahanap ko pa yung karakter ko niyan eh. Kumbaga kung ano Mismo. talaga ako, ano ugali ko. Parang unti-unti mo palang nakikita eh, kung ano talaga ikaw. Parang ganun. Tsaka, sabihin ka pa? Kasi lugi talaga ang lalaking sasalang doon ng 22. 22, 21, Totoo. lugi ka talaga doon sa puso laruan. Totoo. Kasi yung 22, 25 na babae talaga, bihasa na yan. Sana, socializing, mas sila eh.
mas maaga sila nagso-socialize Oo. kumpara sa ating mga Kasi lalaki. elementary high school pa lang, ang dami ng katsikadurahan ng mga babae palagi. Mm. Lalaki, babae, nakakausap nila yan sa school. Tayo, hindi naman natin lahat nakakausap lahat ng babae agad. Yeah. Matik nga, Diba? tropahan lang. Minsan, tawag dito, puro lalaki lang talaga. Oo. Pagkatapos, minsan nagsisiksikan pa sa isang gilid para manood ng ball. Mga ganun. Gago din talaga. Bold talaga. Pero alam niya eh, no? Natatawa yung kasama mo. Hindi, easy lang ibig sabihin. No? Gawain. Then normal naman yung pagbata. Nag-explore ka pa eh. Yun ang tingin ko, mga babae kasi guys, no, sa mga viewers din, sanay na sila at the young age din, makipagsalamuha. Tayo mga lalaki, parang may phobia pa tayong kumausap sa babae nung bata tayo, diba? Hindi naman lahat makapal agad mukha eh. Hindi. Nabibuild up. Nabibuild Kasi up. yung kapal na mukha kapag marami ka ng kahihiyan talagang nagawa. Oo. At kaya ako nasabi na hinahanap mo yung sarili mo, tingin ko. Kasi hindi mo sasabihin golden retriever ka kung kilala mo na yung sarili mo. Parang doon ka lang nag-base sa sinabi niya, diba? Oo. So parang I think by that time, hinahanap mo pa lang din kung ano ka talaga. Pero ko compliment kita dun sa part na ano, kasi meron naman mga sumasali talaga dyan sa pusuan na talagang mabavibe mo, na talagang wala talaga. Sabihin ko, mas labang ka pa rin sa tapang. Yung para sabihin mo na ganito. Hindi lang masyadong maganda yung delivery mo. Oo. Naiintindihan ko yun. Di ba, naiintindihan mo? Tama. Hindi lang masyadong maganda yung delivery, pero ang lakas ng loob mo na sabihin mo na, gusto ko yung someone na imamatch yung sass and class. Honest kasi siya eh. Oo, at Honest least siya eh. nagsasabi siya ng kung ano yung ano niya. Ang hirap kasi kapag hindi siya makasabay sa'yo, parang ako ba mag-a-adjust lagi, di ba? So parang kapag hindi siya maka-match nga na sasingla sa akin, ako ba lagi yung mag-a-adjust para sa'yo? Dapat it's a mutual naman kasi. Yeah. And ang hirap naman kasi kapag sa simula pa lang naghahanap na kagad siya sa'yo, parang off na kagad yun eh, off-putting. Agree. Honest ka naman kasi, yun ang maganda sa ugali mo eh. Ang bading lang ng terminology mo talaga. Oo, tama. Hindi, aminado Sa naman. yung klase. Wala akong nakilalang statement na magsasabi. Oo, Gusto ko sa din. yung klaseng sassy. Kaya masasabi, alam mo yun, nung nasabi ko yun, back of my head, parang gusto kong sabihin, bading, mga ganun. Normally, ganun yung sasabihin ng mga lala. As in, Ng tropa. Totoo naman, di ba? Ganun yung normal na sasabihin kapag may ganun kang, kunya, tropa na nakita kang ganun. Di ba? Friendly banters na, ay, bading, ganun. Nabully ka ba sa work? I mean, Sa work? dahil dun sa video na yun. Sa work or sa school? I work na kasi nagwo-work na since nandito ako sa Metro, working na ako, nakagraduate na ako. Naka-apekto ba yan sa'yo? Nabully ka ba? Actually hindi sa work hindi. Kasi kunyari inaasar lang ako na si Golden. Ang bansag na sa akin Golden. So hindi na Ngayon? Josh. Actually kapag Golden lang yung tawag sa akin. Angos nga eh. Si champion natin, Pete Laurente, golden. Golden boy boxing yun. Di ba? Kumbaga, yun lang yung max. Kasi, wala eh. Buti na lang mababait yung mga kasama ko sa trabaho na, may nakikita silang receive na treatment sa akin. Dati, hindi na nila pinupul. Kumbaga, hindi sila nagko-contribute to the Sa hate? negativity. May mga mali ka nagawa sa kanila. Hindi, wala. Mababait ako sa kanila. Lagi silang may Starbucks sa akin nun eh. Dati. Pero hindi ka naman napipikon pag may mga ganun. Oy, Golden! Hindi. Sassy yung klase ng sinabi mo. Ganun. Hindi. Hindi naman. Marunong silang buti marunong sila mag-timing ng joke. Meron kasing yung tipong ipipilit. Kengkoy naman. Yung kenko, yung sarap tadyakan sa pagmumuka kapag nagbubuka ng bibig. Ano Buti ginagawa mo nung pag ganun ng tao? Ha? Sa personal? Minsan minumura na yung mga ganun eh. Minumura mo? Deserve naman eh. Kumbaga parang warranted na, nanunukso ka ng aso. Sige, sakaling kita, diba? Respectful ka na. Parang Siyempre, bilang tao pa rin naman ako, tao rin naman kayo. Kapag binastos ba kayo, hayaan nyo naman ba yun? Tama. Siyempre. Hindi. Pagkatapos tayo na, may aura. Tayo mo, sikat ako, bunsuling kita. Pero ang isang dyan, ako nakikita ko, problema sa, marami talagang tanga na Pilipino, wala tayong magagawa doon. Yung iba, hindi nila intention na i-disrespect ka. Yun lang kasi yung pagkakakilala, yun yung nakita nila sa internet, yun lang yung surface level na naintindihan nila, kaya gaganunin ka nila. pwede. Or gusto lang nilang matuwa ka, katuwaan, gano'n. Oo. Normally naman kasi, sabi mo nga, surface level nga lang naman Yan. talaga yung alam ng mga Pilipino. Kung ano kasi yung nakikita lang kasi kagad nila, Yun na kaagad yun. kumbaga, sabihin na natin, yung sa video na yun is total 20 minutes. Mm. So, sa
noon, 22 years ng buhay ko, na-sum up na nila ako in 20 minutes. Yan, mismo. Yan talaga. Bobo ka ba? Mga ganun. Mapapaisip ka talaga na pinapakita mo, life talaga Pilipino ka talaga, bobo ka eh. Ganun, di ba? So, Pero alam mo pre, nagkatotoo yung sinabi ko kasi ginamit kong case study yung video niya dun sa YouTube ko. At to be fair, hindi kita sinisi nun. Ang sabi ko, yung ugali niya, yung pagiging golden retriever nga niya is galing sa babae. Nagkatotoo, sinabi. Sinabi niya na Oo, yun na nga. ang umubog sa Oo. kanya, yung nag-compliment sa kanya na babae, di ba? Literal na ganun pala talaga. Oo, di ba? Actually, katulad nga, di ba, may nagsabi sa akin na gano'n. Nalaman ko na gano'n. So, syempre, hindi lang naman natitigil sa isang babae yun. Syempre, may mga nakakamatch pa. Halos repetitive na rin na may gano'n nasasabi. So, syempre, nai-ingrain na rin sa akin. Hindi naman porket na isang beses lang nasabi sa akin, forever ko nang dadalhin, di ba? Kasi it's repetitive na laging nasasabi sa akin. So, baka nga ganito ako. Kumbaga, conditioning lang pre. Conditioning. Oo. Kondisyon ka. Masayahin ka namang tao, tingin ko. Mukha naman. Sana. Mukha naman. Oo. Kasi, Magaan ang vibe mo, pare. Dapat lang. bro, yung after nung bashing na yun, naka-apekto ba siya sa day-to-day life mo? For example, nagko-commute ka ba or may kotse ka? Yung back then kasi, walking distance lang yung work ko. So, actually sa physical, walang pagbabago sa akin. Ang malaking pagbabago sa social media. Ang ayoko kasi, umabot sa point na lahat talaga ng na-dox ako. Ano mo kung address mo? Ano ibig sabihin nun? Anong nangyari? Kumbaga alam mo yun, parang may In-spill yung address niya, pre. Parang may nag-aabang sa Gago. labas ng naglalabas sa kondo. Bakit tumabot ng Pagkatapos- ganun? Wala na sa ayos yun. May tililing na yun. Di ko gets nga, pre. Kasi, tag ito, Para ka naman nakapatay niyan. pagkatapos ito pa nga, yung tipong namimicture, pagkatapos, meron kasi akong pestuhan na lagi binibilan ng balot. Kasi mahilig akong bumili ng balot ko tuwing madaling araw. Pagkatapos namimicture, pagkatapos sabi, gigirupuhin kita kapag nakita pa uli kita dito. Gago. Tambay yun, nagsabi nun. Di ko alam eh. Sa totoo nga lang, dahil nga dun, talagang pagka-uwi ko, hindi na ako lumalabas. Diba? Kasi, pre, iba na yung pagbabanta, pre. Okay lang sana yung memes na loko-lokohan lang. Pero yun yung mga extremes na mga nakuha ko. Napaisip ko, ganito ba kayo kaliliit o kakikitid yung utak to the point namang nanakit kayo ng gano'n? Parang tanga talaga yung... Labo. Marami. Oo. Majority ng nasa internet kasi ganyan. Kaya nga, doon ko nalaman yung hagupit talaga ng social media sa Filipino audience. Kasi, katulad ng Twitter ko, hindi ko na nagagamit yon pero ang daming kumuha ng pictures ko kahit na hidden na yun nakuha yung tawag ito, yung lahat yun hidden. Pagkatapos yung Instagram talaga kinukuha nila tapos pati Facebook. So ang daming nagme-message, ang bibilis talaga nila ang bibilis nila makakuha ng mga information mo na hindi mo naman gustong ilabas kasi private pa ako nun Pero tataka ko lang, ba't parang sobra-sobra naman yung hate na natanggap mo to the point na may banta pang ganun? Ako, ilang beses na rin naman ako nag-viral. Wala namang... parang grabe ka namang bulihin sobra. Di ko alam, pre. As Actually, dati ko rin na pagsasabihan si Solo Leveling, si Harold. Sa kanya din ako nagkikwento na, pre, may na-experience ka ba na ganito? Puti sa kanya, wala. Pero nagtataka ako, bakit ka ako sa akin exactly? Meron. Yun, minsan nagtataka na lang din ako kung bakit ganito ka ako yung kilos ng tao. Siguro, hindi minahal ng nanay nung paglaki. Ganun naman yun Hindi ko naman kasalanan ka ako kung di ka mahal ng pamilya mo, ba't mo ako dadamay? Di ba? Totoo yan. Pero, tawag dito, sa work mo, pre, yung iisa lang ba yung work mo noon simula nung nag-trending yun? Or... Lumipat ako this February. Ano ba work mo dati? Network engineer ako sa Parehos pareho. sa kahit dati sa Di ba kung Wala, nasabihin wala. mo nasabihin? Ay, Basta Pwede network engineer ka. Pwede naman yun sa telco, basta telco, ayan. Telco. Hindi sinabi niyan Pero PLDT natabunan converge. din. Gilang, hindi na yun. From ano yan, pre? Galing kang IT din? Hindi, first work ko yun. Ha? First work ko. Network engineer ka agad. Like 2023, graduate ako July. Tapos December may work agad ako.
Kumuha ng ano niyan si CNA. Actually nga, hanggang ngayon, wala pa rin. Wala kang si CNA. Wala pa. Buti Kaya nga, ka network, no? kaya nga nagtataka nga ako kung ano Ay, lang di, kasi, ano ba course mo? computer engineering. may Kumbaga ata binigyan, kasi, ito pa nga yung nakakatawa dun kasi, nung nag-apply ako sa kanila, hindi yun yung hindi yun yung, tagito? Hindi yun yung posisyon na ina-applyan ko, DevOps. Okay. Pinakita ko yung programming background ko, ganito, ganyan. Pero gusto ko po ako talaga network. Network. Buti mabait ko yung boss na yun, nirefer niya ako sa network. And ayun, pumasok ako as network. Tipong nung in-interview ako for network, sinabi lang sa akin ng team lead doon, hello Josh, in-advise ka sa akin dito, pero nakilatis ka naman yan na daw, okay ka na, gusto mo ba dito? Hindi. Sabi ko as someone na bago pa lang sa industry, sige ka ako, go lang. And ayun, Doon talaga tanong niya, gusto mo ba dito? Hindi. Doon talaga? Kumbaga, sinabi lang sa akin, ikaw na bahala kung gusto mong pumirma o hindi. Basta sa akin, okay ka. Kaya, ayun, medyo happy ako na nagkaroon ako ng ganong opportunity. At least makaka-experience ka kagad, no? Exactly. And right now, February up until now, network and security. Eto, kamusta naman love life mo nung after nung pusuan laro? Eto, may jowa na ako, pre. Since, Since kailan yan? tagito? August 29. So yun na yung babaeng nakita ko sa nakita kita sa gateway. Hindi mo alam, di ba? Sinusundan ka niya, siya yung gigripo sa'yo. siya pala yung sa balot. Ang ina, gigripuhan kita. Ano ba yun? Wala yun. Linggo lang yan. Ay, palagi kang nandun. Route ako kasi yun. Ibang babae yun, baka ibang babae. Hindi, Madulas ka. isa lang yung babae ko. Pahamak mo pa si Golden. Isa lang yung babae ko, pre, syempre. Ano mo, nag-iba na kayo ng date, to? Di ba? Parang ibang araw mo siya nakita. Ito, sabi mo na ito lang yung nakaraan. Patay ka. Malinis ang aking record. Alam ng babae ko yan. So, paano nag-ano yun, pre? Madulas. Kilala ka niya as Oh, Golden kilala. Boy? Paano nag-work yun? Ito ang random nga kasi one time, nagsasite Ganda ng sagip ako. mo. Thank you. Nice name. Nagsasite, nagsasite ako nun and then, may bumble kasi ako nun. So, may tao akong bumababa habang ako nasa sakyan. Siyempre, left, right. Pagkatapos, biglang may nag-chat sa Instagram ko. Actually, love, sorry, i-expose ko na dito. Siya yung nag-first move sa akin. Walang mali doon. Hindi kailangan ni sorry. Yun ang tama. Napakagandang ugali ng babae Yun ang tama. na mag-first move. Yun ang tama. Depende lang naman kasi ano bang first move yung ginagawa ng babae. Kung nilabas mo agad yung puday mo, mali yung first move na yun. O, katulad ng mga lalaki yung una nilalabas yung Nagsisend ng edits mo. Nagsisend ng First move ang food. First move. Yan ang pinakatama, babae mag-first move. Pero talaga. ayun nga, straightforward niya sinabi niya, hi, siya daw eto, and then, mahilig daw siya sa Moreno. E di, sige ka ako. Kung mahilig ka sa Moreno, tikman mo to kako. Gago! Tikman mo yung pagmamahal ko. Okay. Alam mo, sa Moreno, nagsasag ng Morenong tarugo, pre. Sa Moreno, ito Morenong yun. tarugo. Days into talking, inaya ko na kagad siya. Libre ka ba ka ako? Tara ka ako labas. Ooh. Kasi, wala naman ka akong sense kung puro usap lang naman. Yeah. Kung Tama naman. Kung lalabas tayo, edi mas makikilala mo ako kung hindi okay sa'yo. Okay, at least maaga na nating nalaman. Ang pangit kasi pinapahaba pa eh. Exactly. Minsan yung pagpapahaba na yun, sayang oras, yan. emotional baggage pa, pera, syempre, di ba? So, sige, mag-date ka ako tayo, tingnan natin kung ano mangyari. So, ayun, nag-date kami, nag-click naman kami kaagad, and ayun, hanggang ngayon kami pa rin. Oh. Nice. Hindi na brought up yung... Hindi ka niya kilala as Golden Retriever, Actually, bro? kilala niya ako doon. Tik yun. Doon niya ako nakilala. Sabi niya, sorry, since kasi nung nakita kita sa Pusuan Laruan, parang ka-humor kita, ganun. Nung sinabi niya na ganun, Mismo. ayos ka ako to Parang, pwede ka ako to. May bubuga. E di ayun. May bitaw, sabi mo. May bitaw si Ea. So, anyway. So sa mga tuwid, siya ang nanligaw sa'yo. Siya ang unang dumiskarte sa'yo.
diskarte, oo, pero ako nakakabahala sa ligaw. So, sabi ko sa kanya, nung lumabas kami kako, ganito ako. Kung gusto mo, araw-araw kako kita nililigawan. Go, ito Hey, yan. Up putya. until now, nililigawan ko pa rin naman siya. Na kahit kami pa. So, pinapakita ko lang yung kung paano ako mag-alaga bilang yung golden retriever. Saan kayo unang nag-first date? Gateway din. Baka yun nga yun, pre. Malamang yun. Hindi, ano yun? Ano kasi, may, Alam mo ba na dinala mo sa gateway, pare? siya, okay naman, pass siya lang. naman na yun eh. Actually, siya lang. Siya lang. Kasi yung iba, rekta condo. Hey, puta. Inaangas mo. Lagi ng gateway yan. Shoutout sa Pero, gateway. shoutout sa gateway dahil sa inyo. Marami pa pasyalan doon. Nakilala ko lang sa Kayan yan eh. Sakay. Ano kasi, yun yung ruta ko talaga. Ah. So, kapag pupunta akong gateway, edi sabi ko, bago ka ako kumuwi, edi tara ka ako, ayain ko na lang muna siya. Edi yun, sakto siya is nasa, parang foundation yata ng mga pusa nag-aalaga. So, sabi niya patapos na din naman siya, hintayin ko na ako. So, yun, nag-date kami, kain kami sa ganito, Dairy Queen, mga ganun, di ba? Dairy Queen ng gateway. Ayun, after so after yun, nag-click naman nga kami and ayun, up until now, strong pa naman. Di ba? Ganyan talaga eh. Pagdating sa matchmaking, at the end of the day, kahit nga din, the fact na kahit may masamang tao ay nagkakaroon ng kamatch. So, masamang tao si Golden, gano'n? Hindi nga eh. Ang Yun lang, masakit nun ah. Hindi ka masamang tao. Kumbaga, ikaw nga, sinasabi mo nga na na hindi ka rin masyadong proud sa ibang ginawa mo dun. Pero ang point ko, meron talagang magmamatch Para sa'yo. sa'yo. Meron Para at sa'yo. meron. Meron. Pagkatapos yung makakamatch mo naman, hindi siya ano eh. Kung talagang magmamatch kayo, there will be a way talaga eh. Magically. Namatay ba? So yun, magically na lang na for some reason magma-match up talaga kayo. And hopefully sana hindi toxic. Kasi meron kasi mga, hindi ko alam sa mga lalaki, gusto yung mga toxic minsan eh. Oo, So hindi, yun, trauma hopefully, nila yun. hindi toxic. May thrill. Nandun tayo masarap na bembang sa mga toxic Pero na totoo, babae. legit yun. Kapag medyo may mga issues, di ba? Pangit lang talaga nilang seryosohin talaga. Mga ano lang, yummy lang. Totoo yan. So, what's life after that bashing? Pero may mga binago ka ba? Kasi syempre, ang dami mong narinig na opinion about sa'yo. Meron ka bang mga changes na ginawa sa personality mo or Personality, what? wala eh. Wala talaga. Kasi umabot ako sa point na talagang occupied lang ako sa work ko. Kasi Tama yan. at the end of the day, hindi naman ako papalamunin ng mga bobong to eh. Diba? totoo. Hindi, yung mga kada comment nila sa akin na ganun, hindi naman ako nagkakaroon ng piso sa kada negative comment nila. So pakialam ko ako sa inyo, hindi ka ako kumikita. So focus lang sa work. Wala namang masamang nasasabi sa akin yung boss ko, walang masamang nasasabi yung magulang ko or anything, close friends. Aside, syempre, from inaasar ako na sumali sa pusuan, mga ganun lang. Wala akong technically binago on myself. Pero social media, ayun lang. Nag-deactivate lang ako. Pero nag-come up lang ako kasi since nag-deactivate kasi ako, nagbago din ako handle, which is dapat pala never. Kasi may kumuha ng handle ko, nag-poster, pagkatapos around February to March, may parang nagsusorry para sa akin. Na actually pinaano ko nga yun eh. Kaya ako talaga lumabas right now dahil doon. Yun yung pinakasimula. Sino yan? Shoutout mo yan. Yun, hindi ko nakilala pre. Talagang nagnakaw lang ng handle ko, sinasabi niya, sorry sa ganito. Parang sad boy. No. Sarap ka ako tadyakan sa pagbumuka. Sad boy ka ako, pagod lang ka ako sa trabaho. So, ayun, nag-send ako sa Reddit ng AMA. Pagkatapos sinabi ko yung talagang handle ko, buti na wala. And patuloy-tuloy na, halos nagiging parang content creator nga yung labas eh. So, in-embrace ko na lang kako na baka dito kaya nating maka-sideline o makakuha. Kasi sa ekonomiya pa naman ngayon, di ba? Kailangan kong, at bilang lalaki din, pride ko din na dapat meron akong nabibring to the table, lalo na may jowa na ako. So, syempre, gusto kong magkaroon ng provider mindset man lang. And, ayun, so far, kahit pa paano meron. Kasi ito pang gusto kong question, pre. Kasi nangyari ang bashing, what was your age at that time?
Parang 23, 22. 23, 22, around those. Oo, and yung age na yan, 22, yan yung medyo mataas pa yung emotions natin and maraming edad na ganyan na sabi natin ngayon ay nade-depress. Eh, sobrang extreme pa nung nangyari sa'yo. Paano mo, hindi ka ba nagkaroon ng something na gano'n? Depression? Paano mo siya na-handle? Ayoko sabing depression kasi ayokong, dinadiagnose. Sabihin na lang natin Oo. medyo nalungkot lang ako. Kasi, syempre, isipin mo, makikita mo yung kahit saan ka magpunta. So, punta kang Facebook, pag mumukha ko yung nakalabas doon, naka ako yan. Punta ako Instagram, mukha ako. Punta ako TikTok, mukha ako. So, saan ba ako pupunta na walang mukha ko? Huwag ka mag-cellphone, mag-jogging ka. Oh, Yun yung pinaka-the best gawin talaga pag binabash ka. mga ganun. Pero, syempre, at some days, I'm not feeling 100%. Minsan, syempre, parang sad boy ngayong araw. Minsan, di ako nakakapasok ng work. SL ako. Pagkatapos, ganoon lang ako nagko-cope up until one time na lahat ng mga binabato sa akin, wala na sa akin. Anong mindset yung pinapasok mo nun sa isip mo doon, pre? Para hindi magpatalo sa ganun. Yun lang talaga eh. Kasi, yung pagod ko lang talaga sa work, doon ako nagfo-focus. Sa work na lang talaga. Work talaga. doon ka Kasi, nag-focus. Mas maigi yan. Kasi, ang hirap naman kapag masyado akong magdedwell ka ako sa nararamdaman ko ngayon, kapag wala akong trabaho, wala akong asenso. Kumbaga, I like that. stay on na slump pa rin ako. Kaya, eto kasi, sabihin na natin na kwento ko lang din. Yung parents ko kasi kahit papano, they are well off. Kahit hindi ako magtrabaho, okay lang naman. Kaya nila akong suportahan. Pero ayoko ka ako ng ganun eh. Gusto ko ka akong tumayo ng pundasyon na pangalan ko yung nakapangalan. Ano ba work ni mama, papa mo? Si mama is housewife, pagkatapos si papa is teacher. So, kumbaga, Talagang paldo na talaga kayo dati pa. actually, hindi paldo, from the bottom din kami. Since ako yung panganay, nakita ko si Papa na hanggang tricycle lang, hanggang ngayon na may mga sasakyan na rin kami. 'Di ba? May bahay na talaga kami. Ano sila pumaldo? Ha? Magaling lang talaga yung tatay ko, kaya idol ko yun eh. Ano ba siya, teacher siya na mataas sa posisyon? Sa isang private. Kumbaga sabihin na lang natin medyo maganda yung bigayan yata sa kanya nun. Hindi ko alam kung bakit. Pero basta yun. Parang principal type shit na siya dun sa private school. Hindi, college professor. Okay. So, kumbaga, dahil sa kanya, parang siya yung naging role model ko na, yung tatay ko nagpapakahirap para sa amin. So, dapat, siya yung naging inspiration ko na habang nandito pa ako at kaya ko na, gumawa na ako ng pundasyon para sa sarili ko, para sa future din na maging ano ko. Good job. Kapag nalungkot naman ako sa sarili ko at hinahayaan ako ng mga nasa social media na, ganito ka kasi, malulungkot na kagad ako doon, wala na akong pundasyon na may lalagay. So, focus lang ako sa work, trabaho lang, hanggang may, syempre, pera. Yun naman yung nagsasalita at the end of the day. Nagustuhan ko yung sinabi mo, pre. Kaya, kasi hinuukay ko yung gusto mong sabihin eh. Na sinabi mo doon na wala akong narinig sa'yo na nag-focus ka sa feelings. Pinag-focus mo yung dapat mong gawin, which is yung trabaho mo. Diba? Kasi yun lang naman talaga. Reality is, kung ano man yung nararamdaman mo, may struggles ka. Like for example, ang extreme na nung nangyari sa yung bashing. Kung sa iba mangyayari yun, mag-focus sila dun sa feelings nila kung saan, di ba? Tsaka magreklamo sila. Siya, hindi naman siya nagreklamo eh. Hindi pre. Oo. Doon nga ako natuwa. Hindi ko nga in-expect na sasabihin niya yun. Nangyari na eh. Oo. Hindi, alam Baga hindi mo- siya iyakin. Hindi ako sabihin ko, Tanggap sabi ko lang. sa inyo, matalino talaga to eh. Kasi, yung pinairal niya during that time, actually, puro common sense lang eh. Yung sinabi mo kanina, meta na talaga yung para sa mga content creator eh. Na nakakatanggap ng bash. Huwag mo tignan. Huwag mo mong basahin yung comments yan, mag-deactivate ka. Yun naman talaga yun eh. Kasi hindi siya tatagos sa'yo eh. Di ba? Huwag mo na mag-internet talaga. Huwag ka muna mag-internet. Ginulang ka ng bash. Ako, ganun ginagawa ko eh. Kasi yung iba Busy. problem, pag halimbawa nga, nabash ka na, putya, babasa-basahin mo pa. Sumasama na ngayon pakiramdam mo na dahil sa mga comments, putya, i-scroll mo pa, titignan mo pa talaga lahat, oh. Tapos naapektuhan pa yung money making mo. Oo. Kasi kung katulad niyan, kung nagpatalo ka sa kanila, apektado yung money making mo, yung trabaho mo. Kunyari, natanggal ka pa sa trabaho, mas natalo ka nila. Mas talo ako. Mas talo ka nila. Diba? So, Totoo yan. magandang lesson yun sa mga bata na nanonood na masyadong, pag kunyari, onting problema lang, pinagpupukusan nila yung problema. Hindi dun sa, anong gagawin mo sunod? What gonna do I think next? isa yan sa pinakamalaking lesson na matututunan nila dito kay Golden sa episode na to. Yung
huwag kang magpadarag, di ba? Mag-focus ka na lang kung saan ka mas mag-grow pa. May Kasi, pera. kasi hindi mo naman, kunyari may mga bagay naman na kaya kang ayusin eh. Doon ka mag-focus. Yun, mismo. Ganda. Kasi hindi Sa Pepe, dali mo sa Gateway. Hindi doon, so na kagad. So, mamalis ka talaga, Golden. Oh, pero may mga social media ka ba, bro? Gusto Ayun, silang TikTok, Instagram is Golden Retriever Josh. So, yun lang makikita nyo. Pag mumukha na to, yun lang yung makikita nyo. Netflix. Wala pa. Baka sa Telegram meron. Gagawin Telegram. joke lang. So yung mga pare, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Follow nyo si Golden Retriever Josh sa mga social media niya. Tignan natin, abangan natin yung journey niya, no? Anong mga gagawin niya. So, don't forget to subscribe mga pare. Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Anti-Supot Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Gang! Let's go. Walang pake, walang pake. Payat ako ngunit yung pulsa malaki, malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etase, si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip.